Ang awakening ng kapangyarihan ni Arthur dahil ginising lang naman ng ating bida ang natutulog na dragon. Isang beast will na kapangyarihan na kayang tapusin ang Elderwood Guardian. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan napatulala si Arthur at nabitawan niya ang kanyang espada nang nakita ang napakalaking mana beast, isang higanting sintor na gawa sa baging ang katawan, kaya napaupo si Samantha sa sobrang inig na parabang nawalan ng lakas ang buong katawan niya habang lumuluhang napadilat na napasabing hindi ito maaari. Sa libro ko lang ito nababasa, isa yung Elderwood Guardian. Napangiti si Brawl na parang nawalan na naman ito sa katinuan at napasabing mukhang ang Diyos na talaga ang nagsasabi na hindi sila dapat mabuhay, kaya nawerduhan tuloy si Elijah sa kanyang ikinikilos at si Arthur naman ay napamura dahil mukhang wala na naman sa sarili itong si Brawl. Namutla ang mukha ni Reginald sa kanyang nakita at napasabing, seryoso ba to? Anong ginagawa ng isang S-class mana beast dito? Ngunit mas lalo siyang napadilat nang nakita ang isang bagay na nasa dibdib ng Elderwood Guardian, realizing na si Creole pala ang nasa loob nito, na makikitang parang inabsorb ng Elderwood Guardian ang buong katawan ni Creole at tuluyang nilamon sa kawalan ng senses nito dahil binabanggit pa rin niya si Clara habang lumuluha sa kabila ng malapit na siyang mamatay. Kaya mas lalong napatulala ang mga kasamahan ni Arthur at nanginig sa sobrang takot nang nakita ang sitwasyon ni Creole. Humakbang towards sa kanila ang Elderwood Guardian at ang paghakbang na ito ay isa palang malawakang pag-atake dahil kaagad nagsikalat ang mga baging sa paligid na nagmula sa kanyang binti, subalit itong si Reginald ay napakunot ang kilay habang lumuluha at bigla na lamang itong sumigaw sa pangalan ni Creole sa sobrang galit. Habang ang Elderwood Guardian naman ay hindi rin nagpatalo, pinilit niyang buksan ang nakatikom niyang bibig upang sumigaw ng napakalakas na parabang nag-gets niya ang ibig sabihin ni Reginald at tinanggap niya ang hamon. In-all out ni Reginald ang kanyang kapangyarihan, kaya umapaw ang napakalakas na mana at nagsisitaasan ng mga bato na nasa kanyang paligid, kung kaya't nang napansin nito ni Arthur, kaagad siyang napasigaw na huwag mong ituloy. Ngunit itong si Reginald ay mas lalong umapaw ang mana sa sobrang galit to the point na dumikit ang mga bato sa kanyang katawan. Kaagad tumakbo si Arthur para pigilan si Reginald dahil hindi na nila pwedeng labanan ang mana beast na yan. Subalit gumuho ang mga bato na nasa paligid ni Reginald na makikitang ito ay nagkadurog-durog sa lakas ng kanyang kapangyarihan, kaya na out of balance ang ating bida at nabangga tuloy siya sa malaking bato. Napasigaw si Jasmine kay Arthur sa pangalang Note, habang si Reginald naman ay mas lalong tumindi ang kanyang kapangyarihan to the point na parang nagmimistulang humanoid golem itong si Reginald dahil ginawa niyang armor ang mga bato na nasa paligid. Nagsagawa ng pag-atake ang Elderwood Guardian towards Reginald, kaya nang malapit nang tumama ang Vineslance weapon ng Mana Beast, kaagad tinawag ni Arthur si Elijah upang gumawa ng Earth Defense para kay Reginald, kung saan kaagad nagbigkas ng incantation si Elijah at lumikha ng napakalawak na Earth Barrier. Nagkaroon ng malakas na banggaan ng kapangyarihan sa pagitan ng Elderwood Guardian at Elijah at makikitang unti-unting binibitak ng mana beast ang barrier, kaya kaagad na sanang sumugod si Arthur, ngunit nahawakan ng kamay niya ni Jasmine at lakas loob na sinabi na kailangan na nilang umalis. Nasagot naman ni Arthur, papano sila? Habang nagkaroon naman ng nosebleeding itong si Elijah dahil sa pag-hold niya ng barrier upang hindi tuluyang mawasak ng Elderwood Guardian, at napansin niya na mukhang tuluyan na talagang bibigay ang barrier niya habang may parang nagtatalo naman sa likod, dahil itong si Jasmine ay napasigaw na parang pinipilit na lamang niyang maging matapang sa kabila ng mga kaganapan at sinabi na nangangako siya sa pamilya ni Arthur. Tuluyang nawasak ang barrier ni Elijah at nagkaroon ng malakas na pagsabog, kaya sinabi ni Jasmine kay Arthur na nangangako siya sa kanila na ililigtas niya si Arthur kahit anumang mangyari, at dito'y tuluyan na ngang nakagawa ng pag-atake ang Elderwood Guardian, ngunit bigla na lamang kuminang ang dalawang star sa malawak na usok at ito pala ay si Reginald na paatake na sa Elderwood Guardian at napasabing halika, sugod ng buhalang puno, na makikitang tuluyan ng na-coated ang buong katawan ni Reginald ng Earth Magic at ang kalahating mukha na lamang niya ang hindi pa natatabunan. Hinawakan ni Arthur ang kamay ni Jasmine at sinabi na aalis tayo dito, ngunit hindi sa ganitong paraan, at binitawan niya ang kamay ni Jasmine at sinabi hindi natin sila iiwan, kaya napangisngis na lamang si Jasmine at pinilit niyang pakalmahin ang sarili at huminga na lamang ng malalim. At heto na nga mga lods, isang napakatinding laban ang nagaganap sa pagitan ng S-Class Mana Beast, Elderwood Guardian at isang A-Class Augmenter na si Reginald, na nag-ala humanoid golem hawak-hawak ang mas pinalakas niyang weapon na Warhammer.
Nag-unleash ng napakalakas na atake si Reginald at napasabing tatapusin kita. Kung saan ang Vinceland's weapon ng Elderwood Guardian ay winasak lang naman ni Reginald gamit ang napakalakas niyang atake na makikitang napanganga ang dambuhalang Manabi sa sobrang gulat nang nakitang nagmimistulang sitaw na handang gawing pansahog ang weapon niya. Mas lalong nagwala ang Elderwood Guardian at si Reginald naman ay nagawa talaga niyang makalapit sa ulo ng Manabist upang targetin ang pinaka-vital nito. Samantalang kaagad namang nagsisitakbuhan ng lahat at nauna nga itong si Lucas, sumunod si Samantha at Brauld at kahit patakas na sila, sinusundan pa rin sila ng mga baging at pilit na inaatake. Kaya habang nagaganap ang matinding laban, napansin ni Reginald na parang may baging na sumugod sa likod niya habang siya ay pababa ng muli sa lupa. Kaya kaagad niya itong inatake ngunit tinake advantage ng Elderwood Guardian ang pagkakataon na siya ay nasa ere pa at hindi pa niya kontrolado ang kanyang galaw kung saan mabilis siyang nahawakan ng Manabist gamit ang mga baging. Samantalang habang tumatakbo ang lahat papuntang lagusan, inutusan ni Arthur si Elijah na mag-cover up kay Jasmine habang sinasagip si Brauld. Pagkatapos tumakbo kaagad papuntang exit. Kaagad namang sinangayunan ni Elijah ang utos ng kanyang leader. Subalit nang napatingala si Arthur, nakita na lamang niya na nahuli na ng Elderwood Guardian si Reginald na sobrang ikinagulat ng lahat na kahit si Jasmine at Brauld ay namutla sa kanilang nakita. Dahil nakita nilang ang buong katawan ni Reginald ay tuluyang pinupuluputan ng mga baging at pilit na binabaluktot ang kanyang katawan. Kaagad nag-utos si Arthur kay Lucas na subukang sunugin ang baging na nasa paligid ni Reginald. Ngunit hindi pa nga tapos sa pagsasalita ang ating bida, siya ay napatigil dahil itinuon ni Lucas ang kanyang sandata sa dibdib mismo ni Arthur na sobrang nagpadilat rin sa mga mata ni Samantha at si Arthur naman ay kumpiyansa lang na tumingin sa dibdib niya. Ngunit huli na ang lahat dahil bigla na lamang nagkaroon ng malakas na pagsabog na sobrang nagpatalsik kay Arthur na makikitang nagkapunit-punit talaga ang damit ng ating bida sa lakas ng impact blast. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Ang sumunod na eksena ay nagkaroon muna ng flashback nung tumalsik si Lucas at Samantha dahil sa atake ng Elderwood Guardian na makikita talaga nating kinain ng mukha ni Lucas ang lupa matapos niyang tumalsik at si Arthur naman ay tumakbo towards Samantha para tulungang makatayo. Nagkaroon ng malaking pasa ang mukha ni Lucas at dumugo ang bibig niya at habang minamasdan niya ang lagusan, siya ay napaisip na hindi siya nararapat sa ganito habang nakikita niya ang naging sitwasyon ngayon ni Jasmine at Brauld na sobrang nahirapan. Napangis niya si Lucas habang dumudugo ang bibig at inisip niya na siya ay nanggaling sa mga makapangyarihang pamilya at bilang isa sa mga pamilya na naging susi sa tagumpay ng Kingdom of Sapin against Eleanor, tungkulin niyang manatiling buhay upang ipagpatuloy ang kanyang lahi. Kaya nang nagkaroon ng moment na nagbigay ng order si Arthur kay Lucas, bigla na lamang niyang itinuon ng kanyang sandata sa dibdib mismo ng ating bida at pinakawalan ng napakalakas na fire blast na sumapul talaga kay Arthur at tumalsik ng sobrang lakas. Nagkaroon ng malaking sunog sa katawan si Arthur at ang kanyang maskara ay nabitak habang nagkapunit-punit naman ang damit ng ating bida na makikita na nagpagulong-gulong ito bago tuluyang dumadagos-os sa lupa. Kaya nang nakita ni Jasmine ang sinapit ni Arthur na nabulagta at wala na itong malay, namutla kaagad ang mukha ni Jasmine sa sobrang pag-aalala at nakaramdam kaagad siya ng takot na parabang kinilabutan kung kaya't mabilis na tumakbo si Jasmine upang lapitan kaagad si Arthur. Ngunit napasigaw itong si Lucas na lumayo ka at makikitang isa na namang fire blast ang pinakawalan ni Lucas towards Jasmine kaya nang napansin niya na papalapit na sa kanya ang atake, sinubukan niyang gumamit ng hangin upang maprotektahan ng sarili ngunit hindi na siya nakaabot kung saan tumilapon si Jasmine sa sobrang lakas ng pagsabog. Kaya habang tumatalsik, nagkaroon din ng pasa sa katawan si Jasmine at na-rip off ang buong sleeves ng damit sa braso niya habang napasukan ng dugo. Kaagad napasigaw si Elijah at mabilis niyang ginamit ang Earth Magic upang hindi mapunta si Jasmine sa lugar ng Elderwood Guardian at si Brauld naman ay tumalsik rin sa lakas ng impact.
Napasigaw si Elijah na wikang, "Anong ginagawa mo?" At pangiti namang sinagot ni Lucas na kung sa tingin mo isasakripisyo ko ang buhay ko para lang sa mga pangkaraniwang tao upang makatakas, kung saan itinaas ni Lucas ang kanyang staff upang lumikha na naman ng isang magic spell at napasabing ipagdiwang mo na lang ang isang karangalan dahil mababanggit ang inyong mga pangalan sa kasaysayan bilang mga matatapang na bayani na pinigilan ng isang halimaw para makatakas ako. At dito'y pinasabog ni Lucas ang lagusan habang pangiti nitong sinabi na ikikwento niya sa buong mundo ang ginawa niyong kabayanihan. Sobrang nainis si Elijah sa ginawa ni Lucas, ngunit ang barrier na nilikha niya ay nagawang mawasak ng Elderwood Guardian kaya tumalsik siya kasama ang mga bato sa paligid, kung saan muli na namang umatake ang Elderwood Guardian towards Elijah kaya napasigaw na lamang siya ng salitang no habang nagpang-abot ang kanyang dugo sa bibig at ilong. Ngunit napansin ni Elijah na parang walang nangyari kaya binuksan niya ang isa niyang mata at dito'y nakita niya na tuluyan na talagang umatake ang Elderwood Guardian habang napasigaw kaya siya ay napasigaw na rin ng salitang no habang napapikit mata na parang iniisip niya na bahala na si Batman. Bigla na lamang nagkaroon ng malakas na apoy sa Vine's weapon ng Elderwood Guardian at makikitang gamit ang napaka-massive na apoy na kapangyarihan ni Brown, niluto na talaga niya ang sitaw na tinadad ni Reginald kanina. Napatingin si Elijah kay Brad at nakita niya itong humingiti lang naman at walang katakot-takot na hinamon ng Elderwood Guardian na siya ang labanan at hindi ang isang bata. Kaya napasigaw ang napakalaking manabis na tinanggap ang kanyang hamon at habang tumatakbo itong si Brown upang mag-engage ng laban ay talagang naka-arms wide open ng Elderwood Guardian na parang sinasabi niyang halika dito, subukan mo ako. Kaya gamit ang Fire Affinity, pinalakas ni Brown ang kanyang pagtalon at pinahaba niya ang apoy ng kanyang espada habang ang Elderwood Guardian naman ay umatake rin towards Brown. Hindi napigilan ng napakalakas na apoy na pinakawalan ni Brown at talagang niliyaban niya ang mga baging na pumipigil sa umaapoy niyang espada. Habang pilit namang nilapitan ni Elijah itong si Jasmine at napansin niya sa likod na nagkaroon na ng malay itong si Note at pilit na ngayong tumatayo. At heto na nga mga lods, hinati ni Brown ang buong torso ng Elderwood Guardian gamit ang napakalakas na apoy sa kanyang espada na talagang nagpailing sa manabis at nagpatuyo sa kanyang katawan. Tagumpay na nahati ni Brown ang katawan ng Elderwood Guardian from shoulder to Adonis belt. Ngunit hindi ito nagawang mapaturn into two pieces dahil sa haba at dito'y nakita niya na unti-unti lang itong bumabalik sa dati na parang walang nangyari. Kaya napangiti na lamang si Brown na may takot sa mga mata habang lumuluha. Unti-unti nang humupa ang apoy sa katawan ng Elderwood Guardian at bigla na lamang umilaw ang dalawang mata nito na rektang napatitig kay Brown kaya ang ngiti kanina ay unti-unting naglaho at tuluyan na talaga siyang nawalan ng pag-asa kung saan hindi na kumibo si Brown at hinayaan na lamang niya ang kanyang sarili na lamunin ng mga baging. Napasukan ng dugo si Arthur at natanggal ang kanyang maskara. Kaya nang sinubukan niyang tingnan si Elijah, nakita niyang ubos na rin ang lakas nito at si Jasmine naman ay wala pa ring malay. Habang ang lagusan naman ng kuweba ay hinarangan ng mga baging at mga kristal na winasak ni Lucas. At sa kabila naman ay nagawa ng nahuli ng Elderwood Guardian si Brawl na makikitang nagpupumilit pa ring lumaban gamit ang kanyang apoy. Sinabi ni Arthur na mukhang wala na talaga siyang choice, subalit tinanong niya ang kanyang sarili kung kaya niya bang makasurvive matapos siyang gamitin ng kapangyarihan na ito. At habang tumatagas ang dugo sa bibig ng ating bida, lumitaw sa kanyang braso ang kapangyarihan ni Sylvia na makikitang kumalat ito sa mga daliri at unti-unting naging kulay puti ang buhok ni Arthur habang ang kanyang mga mata ay nag-turn into black purple at binigkas ang salitang Phase 2 Dragon Awakening. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag basta nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!